Kung malapit na ang expiration date o expired na ang validity ng lisensya mo at kailangan mo ng mag-renew, nasa tamang video ka. Sa video na ito ay malalaman kung ano ang mga requirements, magkano ang kakailanganing bayaran at proseso ng pag-renew. Una, sa bahay pa lang ay gumawa ka na ng account sa Land Transportation Management System o LTMS portal. Kung di ka pa nakapag-register, panoorin ang ginawa kong video kung paano ang step-by-step process sa paggawa ng account. Ilalagay ko sa description box ang link dito. Pagtapos mo panoorin at makagawa ng account, mag-login ka na. Ilagay ang iyong email o client number at password na ginawa mo. Pagka-login, maaari mo i-check kung may violation ka o demerit points. Kung 0 ito, maaari ka makakuha ng 10-year validity na driver's license. Pagkatapos ay i-click na ang e-learning sa taas at i-click ang CDE Online Validation Exam. Kailangang makakuha ng 20 na tamang sagot mula sa 25 na tanong para makapasa. Maaari mo rin panoorin muna ang CDE Exam Reviewer video na ginawa ko, i-click lang ang link sa description box. Kapag naipasa mo na ang CDE exam, ipaprint na ang resulta sa malapit na printing o computer shop. Pa-print po. Ihanda mo na rin ang iyong lumang driver's license card, cash, ballpen at tubig na maiinom. Pagkatapos ay dumiretso ka na sa pinakamalapit na LTO branch o licensing renewal office. Kadalasan ay mayroon silang medical clinics doon kung saan ka pwede magpa-medical. Medical po. Pag nakuha mo na ang iyong medical certificate ay dumiretso ka na sa front desk technician ng LTO para ipasa ang mga requirements. Sunod ay hintayin mo na lang tawagin ang iyong number sa cashier upang magbayad. Pagkabayad mo ay kukunin naman ang iyong biometrics tulad ng fingerprints, electronic signature at litrato. At ilang sandali lang makukuha mo na ang iyong bagong renew na papel lisensya. Ito ang halaga ng aking mga binayaran. License fee, 585 pesos. Medical certificate, 500 pesos. Printed result of CDE exam, 5 pesos. Ang total ng aking nagastos ay 1,090 pesos. Isang paglilinaw lang. Ang breakdown na ito ay para lang sa normal license renewal. May iba ito kung meron kang ipapabago na impormasyon sa iyong lisensya, o kaya naman ay magpapadagdag ka ng restriction codes, o magpapa-convert mula non-pro to professional. Ito ang halaga ng mga penalty depende kung gaano katagal na expired ang iyong lisensya. Sana ay nakatulong ang video na ito. At huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa aking munting channel. Hanggang sa muli, paalam!